Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito ay isang timeless reading. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see what's coming to you, Taurus, in the next 7 days. Taurus, next 7 days. So you have the 7 of Swords. Nako. Okay, you have the 4 of Cups, the Magician, and the Page of Swords. Okay, Taurus, you have to protect your energies, okay? Kasi maaring merong may nagmamatsyag sa'yo. Merong nagsaspy. Alam mo, ang nakita ko rito is itong person na to ay kilala ka. Kilala mo. Magkakilala kayo. Oo. Oh, you have the 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, and the King of Pentacles. Wow. Tapos may Queen of Pentacles pa sa bottom of the deck. Okay. So, ang nakikita ko rito is maaring may mga nagbabago sa'yo financially. Okay. May mga nakikitang improvement sa yung career, sa trabaho mo, and yung mga tao sa paligid mo na yan, nagiging curious sila sa'yo. Inaalam, ano kaya tong nangyayari kay Taurus? Bakit parang umuunlad, gumaganda yung buhay niya? Kasi someone might be comparing yung sarili niya, yung buhay niya sa buhay mo ngayon. Okay? That's why maging maingat ka sa mga taong pagsasabihan mo ng mga plano mo, yung mga ganap sa buhay mo. And also, iwas-iwas din sa pagpo-post sa social media. Yung mga hindi naman na kailangang i-post. Pero syempre, ikaw pa rin naman ang may, may decision dyan. Kaya lang kasi, mas mapoproteksyonan mo yung ganap sa buhay mo kung medyo discreet ka. Okay? Halimbawa, may plano ka. Huwag mo munang i-post. I-post mo pag tapos na yung plano. Nagawa mo na. May resulta na. Kasi meron ditong I'm hearing nag-evil eye. Oh. So, kailangan magsuot kayo ng mga anti-evil eye. Also, prayers, syempre, na proteksyonan ka. Kasi someone here, gusto kang pabagsakin. Gusto kang mahirapan. Oo. You have the Magician. Actually, you don't have to worry about it kasi may pagka-alchemist yung energy mo eh. Ibig sabihin, kaya mong i-convert ang anything negative to positive. 'Di ba? Halimbawa, merong kang bashers or merong taong nagpasama ng loob mo. So, ang gagawin mo, imbis na magmukmuk ka dyan at mag-self-pity ka or mang-away ka ng iba, you're going to use the energy, yung energy na yon, i-convert mo sa inspiration, i-convert mo siya para mas ma-challenge ka, na i-improve yung sarili mo, and to just focus on yung mga plano mo at mga goals mo sa buhay. Okay? And also, you are learning, you are improving your knowledge, your skill set. Pwedeng in the next 7 days, meron kang training sa trabaho, meron kang seminar na pupuntahan, or magsi-self-study ka to focus on your knowledge and wisdom and skill set. So, talagang ini-improve mo yung sarili mo. Kaya, kung meron mga taong nagtatanong sa'yo, "Oy, Taurus, anong ginagawa mo? Paano kayo maman?" Diba, may mga ganon, magtatanong talaga sila. How did you do it? Or what are you doing to make yourself successful? Okay?
And however, yung iba rito sa inyo, no, kung if you're financially struggling right now, ito ay sign na may magbabago sa source of income mo. Let's say may problema yung iyong business, nagkakaproblema, yung tipong feeling mo wala na talagang patutunguhan. Yun yung sign ng universe na, uy, sumubo ka ng iba, mag-aral ka ng iba. Kumbaga, i-focus mo rin yung sarili mo sa ibang bagay. Kasi merong opportunities na hindi mo nakikita. Diba? So, once na i-divert mo na yung attention mo, 'di ba? Dito sa pagmumukmok at ma-divert mo yung attention mo sa productivity, you will be presented with a great opportunity na magbibigay sa iyo ng financial stability in the future at pwede mo pa tong maipasa sa iyong mga descendants, no? Generational wealth ang kaya mong ma-accomplish with the Queen of Pentacles. So, andito yung King and Queen of Pentacles. Some of you, kung meron kayong partner na very supportive sa inyo, then that's good. Kasi, kumbaga, additional boost yan sa inyo para ma-fulfill yung goals and dreams nyo. So, let's see the energies for others muna. Ito, kuha tayo ng ibang cards. For Taurus, next 7 days. Scarab. Ooh, okay. Ang ganda nitong Scarab because this is about second chances. So, binibigyan ka ng pagkakataon, isa pang pagkakataon na patunayan yung sarili mo. This is rebirth, ability to heal, self-renewal. Yung iba sa inyo kung kayo nagkasakit, or may mga naging bad decisions kayo in life, ito yung chance nyo na magsimula muli. 'Di ba? You have the lion. The lion is about courage, lakas ng loob, and also justice. So, whoever, kung sino man tong merong naging hindi magandang intentions towards you, ito ay makukuha niya yung karma na dinideserve niya. Wala kang kailangang gawin. You have the moon. The moon is your emotions, your instinct. This is also your creativity, devotion. I think mas magiging devoted ka, loyal ka sa iyong mga pangarap ngayon. So, yung kagustuhan mo, no, na ma-achieve yung mga goals mo, yun yung magiging dahilan para magpatuloy ka muli. Kahit kailangan mo magsimula muli. Kasi minsan tayo ay nire-redirect, no? That is what we call divine direction or redirection. Sa money, career, finances, you have the 7 of Pentacles. Yung hinihintay mo darating na financially, kung meron kang hinihintay na kaperahan. You have the Mother of Swords. Maingat ka na ngayon sa pag-handle ng finances mo, sa mga papautangin mo, maaring hindi ka na totally magpapautang. You have the 8 of Wands. You're going to be busy sa pag-aasikaso ng negosyo, career mo, trabaho mo, your creativity. Maari ring may travel for you, papadala ka sa ibang lugar for training, or meron kang kailangang i-accomplish, may task ka na kailangan gawin sa ibang lugar na ito ay sponsored ng iyong company. Sa love life, you have the 9 of Wands, 2 of Swords. Meron kang decision, major decision in your relationship. And itong decision na to, the moment na maging sigurado ka na sa pipiliin mo or sa gagawin mo, doon ka makakaramdam ng pagkagaan ng loob. Oo. And I also see clarity sa isang sitwasyon mo sa relationship. Kung ano yung dapat gawin mo, kailangan mo bang i-keep itong relationship na to or, try mag-move on na. 'Di ba? Lalo na kung, kasi yung iba sa inyo yung relationship na meron kayo lang nag-e-effort kayo lang talaga yung gumagawa ng paraan para mag-work yung relationship. Siyempre, unfair yon, 'di ba? So, maaaring marirealize mo na it's time to let go.
Unity Heart, you are being called to work on collective healing. Collective healing. So, I'm seeing na pwedeng ikaw ay magiging parang ikaw yung dahilan para may magkaayos, magkabate, magkaroon ng maayos na usapan, let's say sa family. Pwedeng ikaw yung magiging mediator para merong maayos na gusot, conflict between two people. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.